kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Umani ng standing ovation at isa sa pinakapinalakpakan ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA noong buwan ng Hulyo. Nagulat ang lahat sa sumunod na pasabog na salitang binitawan ng presidente. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Kasunod nito ay ang serya ng mga operasyon mula sa PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang isinagawa para i-raid ang iba't ibang mga illegal na pogo sa Metro Manila at ilan pang mga lugar sa bansa. Daan-daang bilang na ng mga dayuhang pogo workers na karamihan ay mga Chinese nationals ang ngayon ay naipadeport at nakatakda pang ipadeport ng PAOC at PNP. Sa Senate hearing na isinagawa tungkol sa pogo, napagtibay ng mga senador ang malalang problema na dulot ng pogo sa bansa, gaya ng korupsyon, iba't ibang mga krimen at mga paglabag sa labor law. Sa ngayon ay nakakulong pa rin ang kontrobersyal na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na pangunahing personalidad na dinadawit sa operasyon ng pogo. Sa kasong isinampa ng PNP at PAOC laban kay Alice Guo, Cassandra Ong at 32 iba pa dahil sa operasyon ng Lucky South 99 ay nadawit na rin ang pangalan ni Atty. Harry Roque. Pero mariin itong itinatanggi ng dating mambabatas at dati ring presidential spokesperson. Samantala napaganda na rin ng DOLE at iba pang mga ahensya ng gobyerno ang epekto sa trabaho at ekonomiya ng total ban sa pogo. Sa huling datos ng Labor Department, aabot na sa mahigit 27,000 manggagawa ng pogo ang na-profile mula sa mga specialized job fairs na isinagawa para mabigyan ng trabaho ang tinatayang mahigit 40,000 displaced workers. Bukod sa DOLE, may kanya-kanyang programa din ng DTI, Philippine Economic Zone Authority o PEZA, DSWD para mabigyan ng suporta ang mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Sa report ng Bureau of Immigration, nasa 20,000 bilang ng mga dayuhang pogo workers ang target na mapaalis sa Pilipinas bago ang December 31 deadline. Nito lamang Nobyembre 8 ay pinirmahan ni PBBM ang Executive Order No. 74 na nagpapatibay sa kanyang direktiba na tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa buong bansa, legal man o illegal. Nitong nakalipas na December 17, tuluyan nang ipinadlak ang pinakamalaking pogo hub sa Pilipinas na nasa Island Cove sa Kawit, Cavite. Pagtitiyak ni PNP Chief General Francisco Marbil, pagsapit ng January 1 ay makikita ng publiko ang kamay na bakal ng pulisya na tutugis sa lahat ng mga pogo. Sa pagtaya ng Finance Department, nasa mahigit 99 bilyong piso kada taon ang share ng pogo sa ekonomiya ng bansa, pero hindi nito kayang tumbasan ang negatibong epekto nito sa lipunan. Sa pagtatapos ng 2024, nalantad sa publiko ang sangkaterbang mga krimen, napakaraming mga biktima at mga kontrobersiya mula sa pogo, kaya tumaasa ang sambayanang Pilipino na sa pamamagitan ng utos ni PBBM ay wala nang uusbong pang ganitong klase ng bangungot na industriya. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.